Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang American fantasy adventure comedy film na tinatawag na Gulliver's Travels. Mga spoiler sa unahan, manood at mag-ingat. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagngangalang Lemuel Gulliver ang nagising sa kanyang magulong apartment sa New York at nagpatuloy sa kanyang morning routine. Nakikipag-usap siya sa kanyang mga superhero na laruan sa isang istante at sumasayaw sa shower na ipinapakita sa amin ang kanyang malukong bahagi. Nagtatrabaho si Gulliver sa merom ng isang kumpanya ng pahayagan sa New York. Noong araw na iyon, nakilala niya ang isang bagong empleyado na nagngangalang Dan at nakipagkaibigan sa kanya. Si Gulliver ang boss ni Dan sa departamento ng pagpapadala ng koreo. Habang naghahatid ang dalawa ng kanilang sulat para sa araw na iyon, nakilala nila ang matagal ng crush ni Gulliver at isang mamamahayag na nagngangalang Darcy Silverman. Ilang taon na siyang may gusto sa kanya pero hindi pa rin umamin. Pagkaraan ng araw na iyon, naglabas si Dan ng isang paunawa na nagsasabing siya ay napromote bilang pinuno ng departamento ng koreo sa kanyang unang araw. Si Gulliver ay nagtatrabaho sa pasilidad sa loob ng 10 taon, ngunit walang gumagalang sa kanya doon. Sinabi ni Dan na si Gulliver ay natatakot na makipag-usap at hindi kailanman unlad sa buhay maliban sa kanyang trabaho sa mailroom. Isang nababagabag na Gulliver ang naglalakad palabas ng opisina at napansin niya si Darcy na nagtatrabaho ng late. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at pumunta sa kanyang cabin para anyayahan siya. Gayunpaman, dahil sa nerbiyos, kinuha niya ang isang random na papel mula sa kanyang mesa at tumungo sa labas. Tinanong siya ni Darcy kung gusto niyang mag-apply para sa isang travel writing assignment. Sumang-ayon ang isang kinakabahan na Gulliver at kailangang magsumite ng travel blog sa susunod na araw. Sa bahay, kinokopya at nilalagay niya ang ilang artikulo mula sa internet para sa blog. Nang sumunod na araw sa trabaho, isinumite niya ito kay Darcy na humanga sa kanyang mga kasanayan sa pagsusulat at nagbibigay sa kanya ng bagong gawain. Gusto niyang maglakbay siya sa Bermuda Triangle at magsulat ng isang artikulo tungkol sa mga alamat ng mga barko na misteryosong nawawala doon. Para mapabilib siya, pumayag si Gulliver. Inayos ni Darcy ang isang kontak at isang bangka para sa kanya. Lumipad si Gulliver patungong Bermuda kinabukasan kung saan siya ay sinundo ng isang lalaki. Dinala niya si Gulliver sa isang inuupahang bangka at ipinakita sa kanya kung paano ito gamitin. Ang paglalakbay ay medyo simple dahil ang bangka ay otomatiko. Sa wakas ay naglayag si Gulliver patungo sa Bermuda Triangle ng mag-isa sa bangka. Sa unang ilang oras, nasiyahan siya sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbabasa kung paano bumuo ng isang robot magazine at pag-inom ng ilang lata ng Coke. Maya-maya ay nakatulog na siya. Maya-maya, nagising siya sa isang napakalaking alon sa kanyang harapan. Isang bagyo ang dumaan at mabilis siyang nagsuot ng life jacket. Ang bangka ay nanginginig ng malakas sa tubig. Lumingon si Gulliver upang makita ang isang napakalaking buhawi sa dagat na paparating. Si Gulliver kasama ang kanyang bangka ay sinipsip sa ibabaw ng buhawi, pagkatapos ay sa mata nito. Itim ang screen. Nang imulat ni Gulliver ang kanyang mga mata, hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Tumingin siya sa ibaba at nagulat siya nang makita niya ang ilang maliliit na lalaki na nakatayo sa ibabaw ng kanyang dibdib. Ipinakilala ng kanilang pinuno ang kanyang sarili bilang ang commander na si Edward Edwardian ng liliput. Nag-zoom out ang kamera na nagpapakita sa amin ng isang pulutong ng maliliit na tao na nakatayo sa paligid ni Gulliver. Siya ay naipit sa lupa gamit ang maliliit na lubid at kahoy. Tinawag ni Commander Edward si Gulliver na isang hayop. Ang isang nalilitong Gulliver ay sumigaw sa takot at madaling makawala sa mga lubid. Sa pag-iisip na ito ay isang panaginip, sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata. Inutusan ni Edward ang kanyang mga kawal na ibagsak ang halimaw. Ikinabit ng mga sundalo ang kanilang mga kawit sa pantalo ni Gulliver at nawalan ng malay. Nang magising siya, nakita ni Gulliver ang kanyang sarili na nakatali sa isang kariton at hinihila sa kaharian ng liliput. Ang maliliit na sibilyan ay lumabas sa kanilang mga bahay upang tingnan ang halimaw. Siya ay hinila sa maharlikang palasyo at iniharap sa hari ng liliput, si Haring Theodore. Ang anak na babae ng hari, si Prinsesa Mary,
ay naawa kay Gulliver at tinanong si Edward kung kailangan ang mga pagpigil. Sinabi ni Edward na si Gulliver ay isang espiya mula sa kanilang kaaway na kaharian, ang Blefuscia. Sa wakas ay nagsalita si Gulliver at tinanong ang hari kung nasaan siya. Ang sekretarya ni Haring Theodore, si Jinx, ay nagsabi sa kanya na siya ay nasa Lilliput, ang pinakadakilang bansa sa mundo. Iniisip ni Gulliver na ito ay isang kalokohan at hiniling sa hindi umiiral na kameraman na ipakita ang kanyang sarili. Sa sumunod na eksena, nakita natin si Gulliver na nakakulong sa loob ng isang kuweba. Nakilala niya ang isang kapwa bilanggo na nagngangalang Horatio na hinatulan ng habambuhay ni Edward dahil sa pagtatangkang ligawan si Prinsesa Mary. Muling nilapitan ang dalawa ni Edward na nakikinig sa kanila na tinutukoy siyang pilay. Kapag ang isang galit na si Edward ay nagbabanta na ipakulong sila habang buhay, sinabi ni Gulliver na ang lame ass ay nangangahulugang isang taong matapang. Masaya sa sagot, dinala ni Edward ang parehong mga bilanggo sa isang bukid upang araruhin ito sa tulong ng lakas ni Gulliver. Pinipigilan niya si Gulliver gamit ang isang makina. Sa sandaling iyon, dalawang kampana ang narinig mula sa palasyo na nagpapahiwatig na si Blefuscia ay sumalakay. Sinusubukan nilang kidnapin si Prinsesa Mary at sinimulan nila ang apoy sa palasyo. Mabilis na tumakbo si Edward sa palasyo at inutusan ang lahat na huwag iligtas ang prinsesa dahil gusto niyang siya ang magligtas sa kanya. Ngunit hiniling ni Horatio kay Gulliver na gawin ito dahil hindi siya maabot ni Edward sa oras. Madaling pinabagsak ni Gulliver ang mga sundalo ng Blefuscian at iniligtas ang prinsesa. Ngunit ang hari at ang kanyang sekretarya ay natigil sa apoy. Si Gulliver, sa pagmamadali, ay umihi sa gusali. Lahat ay pumalakpak para sa kanya nang ihinto niya ang apoy at iniligtas si Haring Theodore. Inalis siya ng hari at si Horatio sa pagkakakulong at pinasalamatan si Gulliver sa kanyang katapangan. Inaanyayahan din niya ang lahat para sa isang piging sa gabi upang ipagdiwang ang okasyon. Galit na galit si Edward nang makitang may pinupuri sa kanilang katapangan. Sa kapistahan, tinanong ng hari si Gulliver kung saan siya nanggaling at sinagot niya na siya ay taga Manhattan. Ipinapalagay ng mga tao na si Gulliver ang presidente ng Manhattan dahil siya ang pinakamatapang doon. Pakiramdam ni Gulliver ay isang bayani sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, kaya gawa-gawa niya ang kwento na sinasabing kilala siya bilang Presidente Awesome. Lahat ay naniniwala sa kanya maliban kay Edward. Nang sumunod na araw, ang mga tao ng Lilliput ay nagtayo ng isang napakalaking tahanan para kay Gulliver kasama ang lahat ng mga pasilidad na hindi niya nakuha noong siya ay nasa New York. Pinapagawa din sila ni Gulliver ng isang teatro upang magkasya ang lahat sa kaharian. Pagkatapos, ipinakita niya sa kanila ang isang drama ng paglubog ng Titanic na sinasabing ito ang kwento ng kanyang buhay. Lahat ay namangha sa malungkot na buhay na naranasan niya. Tinanong ni Edward kung paano siya naligtas pagkatapos malunod at sinabi ni Gulliver na siya ay muling nabuhay. Nang maglaon, hiniling ni Horatio kay Gulliver na tulungan siyang mapabilib si Prinsesa Mary at pumayag si Gulliver. Pumunta ang dalawa sa palasyo at nilapitan ni Horatio ang prinsesa. Binibigkas ng isang nakatagong Gulliver ang lyrics ng kantang Kiss na ginagawang ulitin ito ni Horatio. Sa pagtatapos nito, ang prinsesa ay nagsimulang mahulog kay Horatio, ngunit siya ay tinawag ni Edward na dumating upang ligawan siya. Nakatakdang magpakasal ang dalawa dahil si Edward ang pinakamatapang sa kaharian. Hindi mahal ni Prinsesa Mary si Edward, ngunit tila hindi niya ito maalis. Sa ibang lugar, nakita ng search party ang hugasang bangka na may mga lata ng coke. Dumating si Gulliver sa eksena at nakitang gumagana pa rin ang kanyang telepono. Mayroon siyang 12 voice message mula kay Darcy. Lumalabas na galit siya na malaman ang tungkol sa plagiarized na artikulo ni Gulliver. Kailangan na niyang maglayag sa parehong landas na dinaanan ni Gulliver para magsaliksik sa Bermuda Triangle. Ayaw na ngayon ni Gulliver na bumalik sa New York at harapin siya, kaya nagpasya siyang manatili ng permanente sa Lilliput. Hindi masaya si Edward sa desisyon at sinabi sa hari na naghihinala siya kay Gulliver. Pinaalis siya ng hari na sinasabing pinagkakatiwalaan niya si Gulliver. Dahil sa kanyang pananatili,
binigyan ng hari si Gulliver ng titulo ng bagong general at pinababa si Edward bilang vice general. Pinapatay ng isang nainggit na si Edward ang sistema ng depensa ni Lilliput na ginagawang mas madali para sa Blefuscian ng kanilang kalaban ang pag-atak. Nakita ito ng mga sundalong Blefuscian at ng kanilang hari at plano nilang salakayin kaagad ang Lilliput. Lumalapit sila sa kaharian sa pamamagitan ng tubig at naglulunsad ng mga kanyon patungo sa Lilliput. Bilang general, ngayon ay responsibilidad ni Gulliver na pigilan sila. Kinakabahan siyang humakbang sa tubig at sinimulang iwiwisik ito sa paligid. Ang mga cannonball ay hindi gumagana kay Gulliver na napakalaking kumpara sa kanila. Sa kalaunan ay natalo niya ang mga Blefuscian at naging tagapagligtas ng Lilliput. Tinutupad ng mga tao mula sa Lilliput ang lahat ng kagustuhan ni Gulliver. Gumawa pa sila ng modelo ng Times Square para feel at home siya. Pinalitan nila ang kanilang mga damit upang tumugma kay Gulliver. Ang mga sundalo ay hinirang upang gupitin ang kanyang buhok at bigyan siya ng mga masahe. Isang gabi, pumasok si Edward sa silid ng prinsesa. Karapatan niya raw na pumasok anumang oras dahil nililigawan niya ang prinsesa. Sa wakas ay ipinahayag ng prinsesa na hindi na ito mahal at ayaw na niyang ligawan siya nito. Isang galit na si Edward ang umalis papuntang Blefuscia para humingi ng tulong sa kanilang hari. Natagpuan ng mga tauhan ni Edward ang aklat na builder robot na si Gulliver ay nasa bangka. Pumayag ang Blefuscian King na tulungan siyang bumuo ng robot gamit ang libro para labanan si Gulliver. Makalipas ang ilang araw, nasa modelong Times Square si Gulliver. Nang tumunog ang mga kampana ng palasyo, na nagmumungkahi ng pagsalakay, si Gulliver ay naghanda upang labanan ang maliliit na tao, ngunit nagulat siya nang ang isang malaking robot na pinapatakbo ni Edward ay nakatayo sa kanyang harapan. Hinahamon siya ni Edward para sa isang tunggalian. Walang paraan si Gulliver kundi tanggapin. Sinusubukan niyang itulak ang robot, ngunit mas malakas ito kaysa sa kanya. Binuhat nito si Gulliver gamit ang kanyang pantalon at pinayagan siyang tanggapin ang pagkatalo. Inamin din ni Gulliver na lahat ng sinabi niya tungkol sa kanyang pagiging pangulo ay kasinungalingan. Nagulat ang hari at ang prinsesa na pinagtaksilan siya. Ipinadala ni Edward si Gulliver sa isang ipinagbabawal na lugar na tinatawag na island where we dare not go bilang parusa. Nang maiwan doon si Gulliver, sinundo siya ng isang higanting batang babae. Ang isla pala ay tahanan ng mga higante. Iniisip ng batang babae na si Gulliver ay isang laruan at pinananatili siya sa kanyang Barbie house, binibihisan siya ng girly pink na damit. Samantala, pabalik sa Lilliput, ang katawan ni Darcy ay nahuhulog sa baybayin. Sinabi ni Gulliver sa lahat na si Darcy ang kanyang prinsesa sa bahay, kaya nakilala siya ni Edward at ikinulong siya. Nakilala niya si Haring Theodore at ang kanyang reyna sa bilangguan na nahuli pagkatapos ng pagkatalo ni Gulliver. Nakita ito ni Horatio at nagpa siyang maglakbay sa island where we dare not go upang maibalik si Gulliver. Siya ay lumakbay sa isla at nakuhang makapunta doon ng ligtas. Ang bahay ng manika ng maliit na batang babae ay mayroon ding skeleto ng isang patay na piloto ng US Air Force. Ginagamit ni Gulliver ang parachute para makatakas at lumipad pabalik sa Lilliput. Una niyang pinuntahan si Darcy sa kulungan at ipinagtapat na crush niya ito. Pinatawad niya ito sa pangungopya sa artikulo at tila nagbubuka sa kanya. Nagpa siya si Gulliver na hamunin si Edward para sa isang tunggalian. Hindi na niya gustong patunayan ang kanyang katapangan, ngunit talagang gustong tulungan ang Lilliput. Kinabukasan, tumayo ang dalawa sa harap ng isa't isa, handang makipaglaban. Gusto ni Gulliver na ibalik ni Edward ang kaharian kay Haring Theodore kung manalo siya, ngunit kapag natalo siya, tuluyang sisirain ni Edward ang kaharian. Nag-away ang dalawa at natalo siya ni Edward sa loob ng ilang segundo. Tumakbo si Horatio para tulungan siya at nagawang makapasok sa loob ng robot. Tinalo niya si Edward mula sa loob, sa kalaunan ay na-depower ang robot. Pagkatapos nito, madaling nagtagumpay si Gulliver na talunin ito at ang mga tao ay nagdiwang. Maging si Darcy ay ipinagdiwang ang panalo. Dahil sa katapangan ni Horatio, nagbigay siya ng pahintulot na ligawan si Prinsesa Mary. Sa wakas ay naghalikan ang dalawa.
Ngunit sa sandaling iyon, si Edward, na umabot na sa punto ng pagkabaliw, ay kinuha ang prinsesa bilang hostage. Ngunit ang prinsesa, sa wakas ay napuno na kay Edward, binugbog ang taksil. Pagkatapos ay hinalikan ni Darcy si Gulliver sa unang pagkakataon. Ang Blefuscan King at Theodore ay malapit nang simulan muli ang digmaan, ngunit pinigilan sila ni Gulliver. Matagumpay siyang nakakatulong na magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng magkaribal na mga bansang isla sa pamamagitan ng pagbigkas ng Edwin Starr's War at sa wakas siya, kasama si Darcy, ay bumalik sa New York City sakay ng kanilang inayos na barko. Pagkalipas ng ilang linggo, umalis si Gulliver sa mailroom job at isa na siyang travel writer ngayon. Masaya ang relasyon nila ni Darcy. Kakatapos lang ni Gulliver ng isang travel assignment, at natapos ang pelikula nang lumabas ang dalawa sa opisina ni Darcy habang magkahawak kamay. Marami pong salamat sa panunood. Mag-subscribe para sa higit pang videos tulad nito. I-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel.